Tinatry. Ayan. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So it's another day, it's another adventure. So andito tayo ngayon sa Bali, Indonesia. And guys, bibigyan ko lang kayo ng quick room tour kung saan tayo nagstay dito sa Bali. So ang pangalan pala ng hostel guys na pinagtutuloyan natin ngayon is M Boutique Hostel. Ito yung itsura niya sa labas, M Boutique Hostel. Tapos dito yung entrance niya. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura dito and then kung magkano ko siya nabook. Dito yung entrance niya guys, papasok ng hostel. Then ito kung makikita nyo, ito yung lobby. So dito ako nag-check-in kahapon, ay kagabi na yon. So ayan, ito yung lobby niya. It's also the dining. Ayan, so pwede kayong mag-coffee dito, tapos pwede kayong manghiram ng mga books. Ayan, so may mga baso na rin dito guys, tapos may microwave kung gusto nyo mag-init. Ayan, meron din silang libreng coffee, tapos may mga plato din. And I think ito may bayad to guys. Ayan o, ito yung price list. Ayan, and pwede rin kayo ditong maghugas. And dito rin yung hugasan ng mga pinggan. Ito yung tubig. So may ref. Tapos pwede kayo magstay dito. Tara guys, ipakita naman natin kung ano yung itsura dun sa labas ng ating room. So ito siya guys. So push nyo lang. Okay, so dito guys, meron swimming pool. Ayan. So pwede kayo mag-swimming pool dyan. Tapos pwede rin kayo dito magstay. So tara, tignan natin yung sa dulo. Kasi hindi ko pa na titignan yung dulo kung ano yung meron So ayan. Ito pwede kayo magsampay guys. Oo. Pero ito. Wow. So ano itong dulo? Hindi ko na alam kung ano yan. Pero ito siya guys, ito yung itsura niya sa labas. O diba? Now, pumasok naman na tayo kung saan tayo nag-i-stay and hihinaan ko na yung boses ko guys ha. Kasi syempre may mga tao din sa loob. So, ang binook natin guys, meron siya, syempre sa mga hostel guys, meron siyang upper tsaka lower cabin. So, nag-request ako ng lower cabin. And then yung binook natin is mix of sa babae tsaka sa lalaki. Meron din namang sa babae lang. So, eto siya guys, papakita ko sa inyo. And bago ko nga pala tayo pumasok, so meron akong key card, ayan, para makapasok dun sa loob. Pasok tayo. Itap lang natin. So, ito yung loob niya guys. Ito din yung mga locker. Ayan. Ito guys, ito yung cabin natin dito. And look at this, maluwag siya guys, ayun o. O diba? So dito, meron siyang lamesa na maliit. Ayan, sorry guys, medyo mahalat. So ito, tapos meron na rin siyang saksakan. Ayan, may dalawang unan. Ayan guys, ito yung binook nating lower cabin dito sa hostel. Ayan guys, dito naman yung shower area tsaka yung toilet area. Ito ipapakita ko sa inyo ng mabilis lang ha. So ayan, mga shower area, tapos may poop area. Ayan. Tapos pwede kayo ditong mag toothbrush, ganyan. So ito yung pinaka wash area. Ayun guys, pinakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng hostel na pinag-i-stayan natin dito sa Bali, Indonesia. Mag-i-stay ako dito ng 6 days. So etong area na to is sa Seminyak. So hindi na ako nag-villa and hindi na rin ako lumipat ng ibang hotel kasi sabi ko dito na lang, okay naman. May mga nakita naman kasi akong tour na kung saan pwede kayong sunduin dito sa Seminyak papunta let's say sa Ubud, papunta sa Uluwatu. So hindi na ako nag-decide pumunta ng Ubud, ganyan. So, ayun guys, ipapakita ko lang din sa inyo yung isa pang closer look ng buong area nitong hostel na to. So, ito siya guys. Mula dito, ayan. So, meron din silang taas. Tapos, ayan. So, dyan yung lobby, dito, sa lobby. Tapos, dito yung dining. Ayan. Tapos, ito yung swimming pool, may naliligo. Tatanungin nyo, saan ko to nabook? Nabook ko to siya guys, of course, sa Agoda. Binook ko siya sa Agoda and for 6 days na pag-i-stay ko dito, alam nyo kung magkano? Alam nyo? So, nabook ko lang siya ng 1,200 pesos
for 6 days. So parang pumapatak ng 200 plus pesos each day. Ganun siya kamura. So kumbaga, ito na yung pinakamurang pag pinag-i-stayan ko sa buong travel ko na sobrang mura. If gusto niya ring i-book ito, ilalagay ko na lang yung link sa baba para at least sa mga solo traveler din dyan, pwede kayo mag-book dito sa Seminyak. So sa Seminyak guys, yung area na yun is center ng Bali at malapit sa airport. Guys, nabook ko si Kuya kasi nakita ko siya sa ibang mga social media na siya na din ang kukuha sa inyo ng picture, ng video, and then libre na rin yung drone dun sa package. Yung tour na to guys is nabook ko si Kuya. Minessage ko lang siya sa WhatsApp. Nagkakalaga tong tour na to ng 600,000 Indonesian rupiah. So parang 2,000 sa pesos, 2,000 pesos sa pera natin. So mga ganon. Currently 9:47 AM in the morning. So susundin tayo dito ni Kuya ng bandang 12 noon. So ang pangalan pala niya guys is si Kuya Gid. Ayun guys, hinihintay na natin si Kuya Gid na magsusundo sa atin papunta sa Uluwatu tour. So ayun, waiting na lang tayo guys. And sabi, dito na daw tayo sa unahan kasi wala daw parkingan. Ayan guys, dumating na yung kulay black na sasakyan. So tatawid na tayo. Ayan, pasok na tayo guys. Hello Kuya. Hello, I'm good. Good. Hello. Good. How many person, Kuya? Yeah, one? One. Hello Kuya. Yeah, Yeah. Will. Hello Hi. Kuya. Hi. I'm vlogging. Is that okay? Yeah. Okay. No problem. When it comes on beach, what can you suggest? Uluwatu or Seminyak? From the beach, the famous in Bali for right now, I think is Seminyak, Kuya. Oh, Seminyak. Yes, Wow. because in Seminyak, for the beach, you can do surfing, relax like that. Diving? No, No. the relax for in the sea, and then yeah, like that surfing and see the sunset, a beautiful place in Seminyak. See the sunset Okay, in the caves. But if I will ask you, which one is your favorite place? Ubud, Seminyak, Uluwatu, or here in Bali? Ubud. Ubud. Yes, the beautiful place Ubud. number one in Bali. I Ubud. think is Ubud. So at least if they will go to Bali, they will know what kind of activity they want. Like if they want to beach, then go to Uluwatu. If they want relaxing vibes, they can go to Ubud. Correct. But if party, Seminyak and Canggu. Canggu. Once again, the party famous in Canggu Seminyak, I think is Vince Beach Club. Vince Okay. Beach Club, they're the famous number one. Number one. How about like what's usually your customer when doing this tour? Philippines. Philippines? Yes. Oh, Philippines. wow. Already 2 months ago until right now, Right I am now? handling Philippines. Because Philippines and Indonesians are almost the same. Yes. Yeah, almost the looks. The look. Yeah, so The- almost the same. Yeah. Some Anything. words, salamat. We have word salamat as well. Salamat is welcome, no? Welcome. Welcome, yeah. In the Philippines, I think is Thank you. Yeah, Alright. thank you. Okay guys, touchdown. Andito na tayo sa Tanah Barak. So isa to sa mga tourist spot dito sa Bali. Yan. So ito yung Tanah Barak guys. So ang ibig sabihin kasi guys ng Tanah Barak, yung Tanah means land and then yung Barak is red. So parang red land siya na tinatawag. So Tanah Barak. Yung Tanah Barak guys is isa to sa tourist attraction dito sa Bali, and then kung makikita nyo na nasa likod ko is dagat na. So ayan. So tignan natin guys ng malapitan.
Wow. Look at this. Oh my God. Wow. Ang ganda. And ayun guys, kung nagtataka kayo kung ano yung pangalan netong beach na to, etong beach na to is tinatawag nilang Pandawa Beach. So etong Pandawa Beach guys, isa ito sa mga sikat na beach dito sa Uluwatu. Tapos samahan mo pa ng Tanah Barak, ayan o, yung parang masikip na daan na sa pagitan is may mga wall na malalaki, ayan. Basically guys, para pumunta dito is kailangan nyo magbayad ng parang entrance fee. So parang inabot din ako ng 80,000 rupiah. So parang 50,000 sa entrance fee, tapos 30,000 naman sa paggamit ng drone. So parang kailangan nyo i-register yung drone, parang ganun, para makagamit kayo dito sa Tanah Barak. Kailangan nyo sumakay ng cart kasi hindi daw pwede gamitin yung mga sasakyan papunta dito. So ayun, kailangan yung sumakay ng cart mula doon, kailangan nyo magbayad ng fee, and then that's it. Makakapunta na kayo dito sa Tanah Barak. And then yung sa likod niya is Pandawa Beach. Ayan guys, ang ganda oh. Diba? Ang ganda niya. Tapos tingnan niyo yung mga bato guys oh. Diba? Oh. Sobrang taas niya no, tingnan nyo guys. Tingnan nyo mabuti, gigit na ako ha. Kapag pumunta rin kayo ng Bali, Indonesia, puntahan nyo rin to. Kapag pumunta kayo ng Uluwatu, so search nyo lang Tanah Barak. Pero hindi ko lang sure kung pwede nyo i-DIY kasi ang ginawa ko guys is nag-book ako ng tour kay Kuya Gidi. Siya na yung nagdala sa akin dito, and at the same time nagbayad na lang ako ng ng entrance fee papunta dito sa Tanah Barak. And then ayun, since siya na rin yung videographer ko, siya na rin yung asikaso nung drone shots. So I think worth it na sa tour sa Uluwatu. So, ayun guys, if gusto nyo nang i-book ito, ilalagay ko na lang yung information ni Kuya Gidi dito sa baba. So, ilalagay ko yung phone number niya, and then kontakin nyo na lang siya sa WhatsApp. Kasi ang sabi niya, mostly yung mga tinutour niya is mga Filipino talaga. So, ayun guys, para less hassle na rin, kay Kuya Gidi na lang kayo mag-book para meron na rin kayong drone shots. And ayun guys, I guess tapos na tayo dito sa Tanah Barak at saka sa Pandawa Beach. So, pumunta na tayo sa next destination, ang Melasti Beach. Let's go! It's a new day for a high. It's another day. Okay guys, andito na tayo ngayon sa Melasti Beach. So yung biniyahin namin from Pandawa Beach parang mga 20 minutes lang. So nandito na kami. And yung binayaran naming entrance fee dito is 20,000 rupiah. So convert nyo na lang kung magkano sa peso. So eto guys, andito na tayo. So may makikita kayo dyang gate. Ayan. And then eto na yung beach na Melasti Beach. So tara guys, pakita ko sa inyo. So tara guys, explore muna natin ito kung ano yung meron dito, kung ano yung pwedeng makita dito sa Melasti Beach. Kasi isa daw to sa mga sikat na beach dito sa Uluwatu, sa Bali, Indonesia. So dito tayo bababa guys. Ayan. So tara guys, check natin kung pino ba yung buhangin dito. Actually maputi siya guys, tingnan nyo. Ayan guys, so maputi siya. So tara. Pino guys. So far, pino naman yung sand and maputi naman, so that's good. And tara, lapit tayo ng konti dito sa
Milasti Beach. Grabe, no, ang daming beach dito sa ano, no, sa Bali. Beach siya na dagat ha. Baka kung ano isipin niyo. Kung ano isipin niyo diyan. Grabe ang lakas ng alon, guys. Oh, ang lakas ng alon. Alam niyo ba, parang ngayon na lang ulit ako nakapunta ng beach. Seryoso. Kahit sa Pilipinas, hindi ako pumupunta kasi hindi ko hilig yung beach, guys. Kumbaga, hindi ako mahilig sa tubig. Pero ang ganda pala, no? Ayun guys, andito na tayo sa medyo mataas-taas na part. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung kung gaano kalakas yung alon ng dagat. Ito. Ayun oh, lakas ng alon oh. Kita nyo ba yan? Ayun oh, lakas oh. Grabe. Nakakatakot naman yan. Pinakita ko lang sa inyo, etong Milasti Beach guys, ayan. Kung mahilig kayo sa mga ganito, yung mga gantong beach, pwede nyo puntahan to. And then pwede nyo rin i-book kay Kuya Gid. Kasi guys, especially sa mga solo travel, nag-check ako sa Klook ng mga activities like ito sa Milasti Beach. Grabe guys, sobrang mahal. Mga nasa 4,000 plus ata solo travel. Tapos parang pag dalawa kayo, 2,000 plus. Mga 2,600, 2,700 ganyan. And alam nyo ba kung magkano ko lang nabook kay Kuya Gid? Kuya Gidi. Etong araw na to. So bali apat na itineraries, 'di ba? So parang nabook ko lang siya ng 600,000 rupiah. So parang mga around 2,000 pesos plus ganyan. So not bad, 'di ba? Kaya kung gusto niyo rin i-book si Kuya Gidi, doon na lang kayo mag-book guys kesa sa Klook. Ayan guys, wala akong bias wala akong anything or what. Kasi mas sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mas convenient, mas cheaper, at saka yung mas maayos na tour. So I would say, kay Kuya Gidi na lang kayo mag-book guys, and hawak nyo pa yung oras nyo. So ayun guys, kapag pala pumunta kayo dito sa Milasti Beach, meron din sila dito parang kainan, dito sa likod ko, ayan. So sa area na yan guys, I think meron dyang entrance fee para makapag-stay kayo dyan kasi meron din silang pool, ayan. And then meron din sila ditong kainan. So kung gusto nyong pumunta dyan, I think may bayad yan. So I guess hindi na ako pupunta dyan kasi okay na ako dito sa beach. Ayun guys, tapos na tayo dito sa Milasti Beach and proceed na tayo sa next destination, ang Uluwatu Temple. Let's go! Dito na tayo sa last stop ng ating tour, ang Uluwatu Temple. So ito siya guys, papakita ko sa inyo. Nandito tayo ngayon sa entrance ng Uluwatu Temple. Kung makikita nyo, meron silang sinusuot na sarong. So first is, bago kayo pumasok ng temple, kailangan nyo magsuot ng sarong. Yan guys, is required yan ha, kasi for the respect na rin sa mga temple. So ang gagawin natin is magsusuot tayo ng sarong and then bibili tayo ng ticket. Since hindi tayo nakabook ng ticket sa Klook, meron naman sa Klook sana. Kaso ayun nga, since wala tayong mahanap na activities sa Klook na medyo mura-mura, so ang ginawa natin, kay Kuya Gidi tayo nag-book, and ngayon wala tayong na-book na ticket and kailangan pa natin pumila sa pagbili ng ticket dito sa Uluwatu Temple. So tara guys, samahan nyo ako. Pumasok na tayo sa Uluwatu Temple and medyo mag-iingat ako sa camera guys kasi tulad ng sinabi ni Kuya Gidi, medyo mag-ingat tayo sa mga devices, sa mga camera, sa mga shades, ganyan kasi inaagaw ng mga monkey. So ayun, tara guys, samahan nyo ako. Let's go. Ayun guys, nakapila na tayo dito sa pagkuha ng sarong. Ito siya. Ayan yung pila niya, medyo mahaba. Doon sa dulo. Kailangan natin magsuot ng sarong and then bibili na tayo ng ticket. Ayun nga lang guys, medyo hassle talaga kapag wala pa kayong ticket katulad nito. Ayan o. Ayan, ang haba pa ng pila sa bilihan ng ticket. Ayan na, magbibigay na sa atin si Kuya. Okay. So may kulay orange guys oh. Ayun o. Tapos may violet. Okay. Hello. Terima kasih. Okay. Okay. So ang purpose pala nito guys ng orange is kapag ka nakapantalon ka, tapos kung naka-short ka, kailangan mo magsuot nitong sarong. Ayun guys, nakapila na tayo dito sa bilihan ng ticket and nakapagsuot na rin tayo ng sarong. Ayan. So hindi ko alam kung magkano yung presyo guys. Pero let's see. Ito guys. Ang presyo ng ticket is, ayan, close up natin, 50,000 sa adult. Sa child naman is 30,000.
And then, hindi ko alam kung kasama na yung ketchup dance. Hello. How much for the ketchup dance? It's then 150 per person, but you buy ticket for the death inside. Okay. Here only for the temple. So, how much total? Just to know, at what time is the 200. You buy here 50 and inside 150. Okay, gotcha. Is nakabili na tayo ng ticket. So, pumasok na tayo. Bali, ang nabili ko lang palang ticket, guys, is for entrance ng Uluwatu Temple. Okay. Ayan. And then, separate pa daw yung ticket sa sa Ketchup Dance. So, dito daw tayo magbabayad ng Ketchup Dance. So, ayan. Akala ko kasi doon, pwede na magbayad ng Ketchup Dance. Hindi pala. Ano lang daw yun? Uluwatu Temple entrance. So, ayan. Andito na tayo, guys. Kailangan natin mag-ingat, guys, kasi may camera tayo. So, medyo ilalapit ko ng konti yung ganyan, ha? So, please bear with me na lang, guys. Kasi mamaya mas na-chan tayo. Hindi nga tayo nas-na-chan ng tao, nas-na-chan naman tayo ng unggoy. Di ba? So, mahirap na. Magdoble, ingat tayo, guys. And ang basa pala dito, guys, hindi kekak ha, kechak. Yung sinila is cha, ganon. So, ganun yung pagbasa, guys, ha. Sabi ni Kuya Gidi sa akin yan. So, ang basa is ketchup dance, hindi kekak, ha. Wow, andito na tayo sa cliff, guys. So, ayun. Medyo parang nagtuloy ako, guys, kasi baka mamaya, uy, ito pala sila, guys. Ayun, nasa harapan ko. Oh my God. Wait lang, guys, ha. Ayun, napapakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba? And ito palang side na to, guys, is Southern Cliff. So meron doon Northern Cliff. So nasa Southern Cliff tayo, guys. Ayun, guys, na may nasampulan. May nas-snatch siya ng salamin or shades. Ayan si Kuya. Ay, ipapakita ko sa inyo, ha. Eto, ko-close up ko, ha. Nakikita nyo ba? Ayan, guys, so. Alam nyo, guys, since nandito na lang din naman tayo sa bilihan ng ticket ng Ketchup Dance, ayan. So tara, guys, bumili na tayo kasi baka mamaya hindi tayo makabili. Pero dito yung bilihan ng Ketchup Dance na walang reservation ticket. So tara, bumili na tayo ng ticket, guys. Ayun, guys, mayroon tayong problema kasi yung next na Ketchup Dance is 7 PM na, 7 to 8. Kaya ang problema kasi, guys, naghihintay sa atin si Kuya Gidi. So pinag-iisipan ko kung magbubook pa ba ako ng Ketchup Dance or hindi na. Kasi alanganin na, guys, time check pa lang, guys, ha. It's currently 5:30 PM pa lang. So kung alas 7 pa yung Ketchup Dance, which is batch 2, alanganin na. So pinag-iisipan ko, guys, kung magbubook pa ba ako or hindi na. Ano sa tingin nyo? Kasi alam ka naman maghintay sa atin na matagal si Kuya Gidi. Yan ang problema, hindi kasi tayo nakapag-book ng ng ticket sa Klook hindi tayo nakapagpa-reserve. Pero anyway, siguro hindi na ako magpo-push dito sa Ketchup Dance, guys. Libutin na lang natin tong temple kasi alanganin talaga. Alanganin yung oras. Nahihiya ako kay Kuya Gidi na maghintay siya ng matagal. So ang gagawin natin, libutin na lang natin. So nandito tayo ngayon sa Southern Cliff. So ito yung area, guys, na kung saan ginaganap yung Ketchup Dance dito. Ayan, sa part na yan. Ayan, kung nakikita nyo, ang daming tao. Libutin na lang natin tong etong temple. Ayan. Pero grabe, tingnan nyo, look at the view. Wow. What a nice view. Grabe, no? Yung cliff, look. Grabe, ang ganda. Totoo ba to? Tapos ito yung sunset. Ayun, diretsuhin lang natin to, guys, kung ano yung pwede natin makita dito. Ayan. So, basta ito, guys, yung pinupuntahan natin is Southern Cliff. And mamaya pupunta naman tayo dun sa north side ng temple. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura. Medyo napaparanid lang ako ng konti kasi ayun nga, baka mamaya bigla may lumabas na unggoy. Yung mga kapatid ko talagang kukulit, no?
Ay, ito na ata yung dulo guys. Ayan oh. Ito na yung dulo. Ayan, wala na ata. Yeah, ito na nga yung dulo. So tara. Punta naman tayo dun sa north. Sa Northern Cliff. Ayan oh, pakita ko sa inyo. Ayan, so since hindi naman tayo magke-ketchup dance, since salanganin na nga, eh, libutin na lang natin yung temple. So ayun. Sayang, pero mas inaalala ko pa rin kasi si Kuya Gidi. So yun yung priority natin guys. Kahit na hinayin nyo siya, syempre konting consideration na lang doon sa tao, di ba? Syempre kahit na binayaran mo yun, di ba, kailangan mo pa rin magkaroon ng konting consideration, di ba? Ayun guys, paakyat na tayo sa northern side ng temple. And may nakita pala ako guys, at least para aware na rin kayo. So may nakita kong sulat dito na ang sabi is women who have their period are prohibited entering the temple. So ayan. So paakyat na tayo dyan guys. And let's be very careful pa rin sa mga unggoy, sa mga kapatid ko. Sa mga kuya at ate ko. Char. Guys, paakyat na tayo dito sa taas. Medyo traffic lang, daming tao eh. Ayan. Pero eto, paakyat na tayo. Okay. Tingnan natin yung view dito sa taas guys. Then ito yung pinuntahan natin sa southern part. Tapos ayan, inakyat natin papunta ng northern part or northern cliff ng Uluwatu Temple. So tara guys, umakyat pa tayo. Kasi meron pa dito oh. Ayun oh, pwede pa dyan. So tara, go lang ng go. Let's go. Okay. Ay, saan na to? Wala, hindi ko na to alam guys. Saan na to papunta? Saan to? I have no idea. Mga unggoy. Okay, sige. Guys, andito yung mga unggoy. Andito yung mga kapatid ko. So, ayan. So, ingat-ingat lang sa mga camera nyo ha. Ito na sila. Ayan. Ito malapitan oh. Ayan, my brother, my sister. Yan. 'Di ba? Yung kapatid ko. Yung matagal ko ng kapatid na hinahanap. Ops. Ay, okay. Oh. Oh my god. Nakuha yung phone. Oh my god. Guys, nakuha yung phone, no. Ayun, no. Oh my god. Holy shit. Oh my god. Shit yung phone. Oh my god. Ayun guys, nakuha yung phone. Oh my god. Oh shit. Tinanggal yung case guys. Ayan oh. Nakuha yung phone. Nakuha yung phone ng babae guys. Nasnatchan siya. Mas malala pala dito guys. Mas malala pala dito yung snatch yan. Grabe. Wala na. Tinry nung babae bigyan ng ng pagkain kapalit ng phone, kaso kinuha din yung pagkain tapos hindi binalik yung phone. Ayun shades oh, ito nga may shades oh. Oh, diba? Ayan oh guys oh. Ang kulit oh. You insert the stage, save the chroma, you can use the Kaya hawakan nyo na mabuti guys yun. Yung ako inahawakan ko na mabuti. And guys, kung medyo malapit, pasensya na ha. Kasi hindi ko masyado nilalayo eh. Yung phone na yun. Kaysa yun yung phone mo.
Ayun guys, so yung phone, ayun ayun oh. Ito, ayun na yung phone. Hawak-hawak niya yung phone. Ayun, tara guys, tignan natin kung mariretrieve pa ba yung phone ni ate. Kawawa naman. Ito yung unggoy guys na kumuha ng cellphone. Ayan. Ayan, kinukuha. Ayan, kinukuha. Tinatry kunin. Ayun! Binatry ate. Binatry ate. Ayan. Tinatry kunin yung cellphone guys. Ayun, nagpalakpakan sila so nakuha na siguro. Ayun, nakuha na! Ayan, nakuha na. Yun, finally nakuha na. Nice. Buti nakuha, nabalik. Nakuha. Ayan, sa tulong ni kuya. Ayan, nakuha na yung phone. Ayan, so ayan guys ha. Actual tayong nasampulan. Kaya mag-iingat kayo pag pumunta kayo dito sa Uluwatu Temple. Hawakan nyo yung mga gamit nyo. Tsaka magmasid-masid kayo. Ayan o, eto o. May salamin si kapatid. Ayan o, may nakuha siya. O, kinikis-kis o. Kinikis-kis niya. O. Diba? So, ayun guys. Yun lang naman, bumalik na tayo kasi baka masampulan tayo. So, ayun, tara guys. Oh, yung hat! Oh, ay, nakuha na naman yung hat! Nakuha yung hat! Ay, hat tuloy yung shades! Oh no! Oh my god! Ay, sinira! Guys, sinira yung shades. Ayun o. Magic ka na? Ayan, nabawi ni ate. Ayan, nabawi ni ate yung ano, yung glass. Gusto nakawan dito guys. Ayun, grabe. Ang chaotic. Ang dami nangyayari. Ang daming nakawan. So ito tara guys, tingnan natin kung mababawi ba. Ayan na, ito. Hop. Ayun guys, pababa na tayo. And kung nakikita nyo na palingon-lingon ako kasi tinitignan ko yung mga unggoy guys. Kitang-kita, ayun. Kitang-kita nyo naman, di ba? Sunod-sunod yung nakawan. Anyway, tara guys, bumaba na tayo. And ayun. Pasensya na kung patingin-tingin ako sa gilid-gilid. Mahirap na. Baka makuwaan tayo. So, tignan nyo yung hawak ko. Oh. 2 kamay. Grabe. Nakakatakot yun. Okay, finally. We're here. Kahit pa paano, medyo safe na. So, ayun. Nakita nyo ba guys? Ang daming mga ninanakaw ng mga unggoy. Si ate, yung cellphone, buti na lang nabalik. May mga tumulong. Pinapalit yung pagkain. Tapos, kinukuha din nila agad yung gamit na inagaw ng mga unggoy. Tapos pangalawa yung shades. So nakita nyo naman 'di ba sa camera, kinuha ng unggoy and buti na lang nabalik ulit. So ayun, kaya pag pupunta kayo dito guys sa Uluwatu Temple, wag na wag nyo aalisin yung mata nyo sa unggoy or sa paligid nyo kasi kapag nasnatchan kayo, mahirap bumalik or minsan hindi na ma-retrieve. Kaya make sure na pag nandito kayo, doble ingat, and then
kailangan aware kayo sa sa paligid nyo. So, I guess dito ko natatapusin yung video. So ayun, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pwedeng gawin dito sa Uluwatu Temple. So from north and then south side. And unfortunately guys, hindi natin na-try yung Ketchup dance kasi alanganin na at anong oras na rin guys. Currently it's 6:14 PM. And ayun, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung ginawa nating tour sa araw na to. And ayun guys, maraming salamat sa mga nanood. And I hope na mag-subscribe din kayo. And thank you so much for watching. So dito na lang guys. Hanggang sa muli. Yun lang. Bye! Peace!